Kasama na natin, Kuya, ngayon sa studio, si Attorney Jess Falsis. Isa po siyang public interest lawyer at political analyst na rin pala. Si Attorney Jess. Akala ko isa rin po siyang mayaman. magandang hapon po, Attorney Jess. Sana all, nasa ATM tayo, di ba? Pwede ba mag-withdraw dito? Ito ang ATM na wala kang mawi-withdraw. ang makukuha mo na dito, paliwanag. Yun ang yun. At the moment. At the moment. Ayun. Yun na nga. Anong take mo, Attorney Jess? Dito nga dahil nga lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Finally, di ba? Ang tagal-tagal na natin yan na tinitingnan at gustong makita. Kaso, syempre ngayon lang nilabas, hindi voluntary. Medyo pilit din. Why? Because the ombudsman changed policy. Meron tayong ombudsman noon na dapat nagtatrabaho para sa taong bayan but passed a policy or a rule na wag mag-disclose ng mga salin. So yung mga politiko naman masaya, happy sila. Yay! Matatago natin, hindi tayo kailangan magpakita. So nakatago yan mga 3 to 4 years. Kasi dati yung mga poorest senator, richest senator na sinasabi ni Sir Willie kanina, we had that every year. 2010, 11, 12, 2014, 2015. Tapos nawala yung balita sometime 2018, 2020. Ngayon lang ulit bumabalik. So hindi na natin nako-compare. Ang problema kasi sa salin yung 1 year lang, hindi yan maganda na tingnan yung 1 year lang. Ang tinitingnan kasi natin dyan, dapat nga yung growth every year. Kasi yung kaninang tinatanong mo, Sir Zando, di ba, yung kay Ma'am Cynthia Villar, yun, legitimate questions yun eh. Bakit lumaki yung iyong net worth? Hindi natin makikita yun kung hindi natin nakikita yung growth. So far, meron tayo 2024, kasi yun yung pang last year, no? Yehey! Pero kulang eh. May tanong, ano ba yung mga nangyari before? Like si Senator Raffy, ito hindi problema for Senator Raffy, no? I think he has a very good explanation. But ang point lang, hindi natin nakita yung una niyang salin. Pagpasok niya, pagkapanalo niya bilang Senador 2022, wala tayong nakita. Tapos ngayon, gulatan. Yung iba nagulat, ako hindi. Yung iba nagulat, wow, bilyonaryo din pala si Senator Raffy Tulfo. But if you look kasi at his Facebook, no, tsaka mga YouTube, no, allegedly, some of the accountants and lawyers would say he can earn 10 million a month. Or a year. I'm forgetting on his Facebook and YouTube channels on monetization alone. Wala pang radio show, wala pang endorsement, wala pang brand deal. So, kung mga 10 to 20 years na siya in the business, no, before pumasok sa politika, parang doable naman. Oo. Tsaka kasi may mga sapatos siya eh. May mga collection siya ng sapatos. At bago pa siya naging politiko. Senador. Oo. Kaya yun. That's true. Yun yung isa ko naisip. Si Mark Villar naman, you might be asking, no? Siyempre tayo, hindi na tayo pwede magulat kasi si Manny Villar pa lang, tatay pa lang niya noon, bilyonaryo na. And the richest Filipino. Allegedly, no? Of course, ano yan hindi yan accurate, no? Ano lang yan, prediction lang yan ng mga analysts. But if he's the richest billionaire, yung tatay mo, then it follows na siguro nabigyan na ng titulo ng lupa, siguro nabigyan ng shares of stock, siguro nabigyan na ng ibang investment instruments yung anak niya. So, hindi naman na nakakagulat. But that's not to say wala siyang kinurakot or may kinurakot siya. Wala tayong sinasabi sa ganon. Ang sinasabi lang natin, para dito sa top 2 richest na mga bilyonaryo, kasi sila lang yata yung bilyonaryo, no? Based dun sa 2024 salin. Baka naman, may mga magagandang paliwanag. It seems so. Yun. So dapat nga, Attorney Jess, tinanong ko rin to kanina kay former Senator Trillanes, dahil nga nilabas na ng mga senador yung kanilang mga salin, is it about time na ang susunod na dyan ay lifestyle check kung talagang pasok yung kanilang pamumuhay doon sa idineklara nila sa kanilang mga salin? Opo, of course. Yan din ang problema sa dating ombudsman. With all due respect, di ba? Inalis niya ang salin, inalis din niya ang lifestyle check. That's on record. No, you can fact check that. So, walang fact check na nangyayari, walang lifestyle check na nangyayari. Automatic yan dapat. Ongoing yan. It is something that the ombudsman should do even without us saying it. Di ba yung salin nasa batas yan? Opo, nasa konstitusyon pa Nasa nga konstitusyon yan, pinakamataas na batas eh. Oo. Paano niya binangga yung sinasabi ng konstitusyon doon sa yung mere department order lang o ng ombudsman? Well, ang sinasabi kasi ng Constitution, the disclosure of the salin, the filing of the salin is mandatory. The disclosure of the salin
is as provided by law. Ayun. Oh, yun yung medyo madugas doon eh. Siyempre sa kanya naman, hindi ko naman tinatago ang salin. Maglagay lang tayo ng requirements or guidelines. But media people, like you guys would know, di ba? These guidelines can become very restrictive to the point that it is next to impossible. Oo, to tulad get nga them. nung nangyari din kay Attorney Dino De Leon. Nag-request siya kay VP Sara, itinuro siya sa ombudsman. Nung nag-ombudsman naman siya nag-request, Tinuro itinuro siya. siya sa OVP. Oo. Oh, so- Kasi kailangan daw ng consent Oo. nung may-ari ng salin. Ako naman, Diyos ko, common sense. Kaya nga yan nilagay ng konstitusyon na ifa-file mo para makita ng taong bayan eh. Ako, basagin na natin yung naratibo, no? Magbabasag ako ng trip, no? Yung trip na mawe-weaponize daw ang salin. Number 1 yan, maririnig mo yan. Hindi ko na sasabihin mga personalities, but ang dami politiko nagsasabi, ang salin daw magagamit to weaponize. So what? That is the point to begin with. It is a sword and a shield of the people. Para matrack mo yung kanilang ill-gotten wealth if ever, kasi hindi proportional yung kanilang wealth with their salary annually, or matrace mo yung growth, makita mo din kung honest siya or not. Di ba? Mako-compare mo, lifestyle check, etc. It is a weapon. Hindi, tsaka kahit na sabihin mong i-weaponize na yung paglalabas ng salin, ano naman, kung handa ka naman na ipaliwanag yan, di ba? Handa ka na, meron ka ring weapon to, tawag dito, to Defend yourself. defend yourself. The truth. Tama. The truth is your weapon. Correct, oo. Honesty is your weapon. Oh, kaya nga parang hindi ko mag-gets din yung yung sinasabi na siya ng konstitusyon, pero teka muna, pag sinabi ng konstitusyon na i-file mo yan, therefore, public documents na yan. Kasi ipa-file mo nga siya, di ba? Opo. So, ba't kinakailangan mo siya lagyan ng layer? Oh, Di ba? pihit tayo kagad, no? Pihit tayo. Baka sabihin nila, hindi kasi may address yan. May location ng properties. Oh. May pangalan ng mga anak ko, full name. Obvious, ang sagot, di i-redact. Oh. I-redact mo lahat ng mga kailangang i-redact. Ang hindi mo i-redact is yung numero. Yun lang naman yung Correct. bottom line dun eh. The bottom line is how much is is your net worth. Are you worth? We have to know that. At kung ilang bahay yung nadagdag, ilang kotse yung nadagdag, ilang Katulad mga nito. ari-arian yung nadagdag. Opo. Ilang bahay kaya ito at condominium dahil ang halaga ay nasa parang hindi pa to 349 million lang. 340. Ito nakalagay yun. Fair market value. Well, ano na tayo dyan ganito yan. Yung mga technical na ganyan, hindi na tayo ang may kailangan magtrabaho niyan, si ombudsman. Si ombudsman na. Oo, i-validate niya yan, lifestyle check, etc. Kaso nga yung dating ombudsman ang Ang problema ko naman, baka hindi nyo pa natatanong, is paano naman yung mga wala masyadong dineclare? Pero nakikita natin sa lifestyle nila. Nagsusuot ng Richard Mille, nagsusuot ng Patek, nagsusuot ng Rolex, pumunta sa ICI, naka-armored car. I forget the brand. Kasi hindi ako mayaman eh. I actually don't know a lot of cars. Lalaki po ako pero bakla ako so hindi ako masyado into cars. Pero makikita nyo may ibang senador or congressman pumunta sa ICI. Ang mamahal ng kotse, hindi declared sa salin. Talaga? Wala yung Richard Mille sa salin. So pwede pala. Ayaw Ikaw nga, nagsusuot? Hindi Oo. sa'yo yon? Ikaw nagsusuot, hindi sa'yo yon? Richard Mille? Baka naman hiniram lang sa driver niya. And by kaya- the way, ako, for disclosure, baka syempre sabihin, hypocrite tayo. Swatch lang ako. Swatch. Diba? Yung Richard Mille, hindi ko yan alam. Ay, sabi lang, millions daw yan eh. Like 10 million, 5 million. Grabe. So ibig sabihin, attorney, talagang itong deklarasyon nila, wag daw mag-mention ng brand. Bawal pala mag-mention ng brand, attorney. Luxury diba? watches. Yan. Luxury bags. Diba, hindi naman natin kaya bilhin yun eh. Oo nga, hindi. Kahit naman i-mention. No, I mean, I'm sorry to say, no, but this is public interest. You say the brand because the Correct. brand by itself, just ngayon hindi ko nasasabihin. Pero magkaroon ng picture. Pero lang. ibig nga sabihin, ang punto dito, attorney at Kuyang Willie, ibig nga pala sabihin, posibilidad din, kaya ayaw nilang ilabas yung salin noong araw ay dahil pwedeng masilip dahil nga sa tuwing lumalabas sila, syempre nasa publiko, gumagamit sila ng kanilang mga sasakyan, pwedeng ma-check kung ito ba nakadeklara sa salin nila. Baka magkamali, hindi na ilagay yung relo, suit pala niya noong araw na yon. May nakakita. Or ayaw ilagay sa salin. Kaya nga, hindi niya na ilagay sa salin. Ako, nakalimutan ko yung relo. So sinong Hindi ko na ilagay. nagbenepisyo nung paghihigpit sa salin?
Hindi, I mean ako, si Sentry kasi ang guest nyo kanina eh. We have to be honest. Kahit naman sabihin bias to, no, this is honest. Si President Duterte, hinihingi yung salin din niya noon. Ayaw niyang ilabas. Dinepensahan siya ng dating ombudsman. Right after, nag-declare ang ombudsman, nag-issue ng new guidelines policy. People can check the history. Ako, hindi ako yung media person or historian pero when I followed it, yun, automatic yun. Makikita mo yung connection. When Duterte did not want to disclose his salin, nag-defend ang ombudsman. It's not even VP Sara yung kay Attorney Dino De Leon. It goes back to President Rodrigo Duterte. Until now, we don't know his salin for 2019, 2018, 2020, 2021. We don't even know the salin of Ombudsman Samuel Martirez. The next challenge, aside sa mga senator, nasa senator pa lang tayo, asa na din ang salin ni Ombudsman Boying Rimulya. Of course, he should set an example, di ba? He should set an example. He should show it. Then the next question is, asa na yung salin ng predecessor mo? Baka, just tell me kung ano. Kasi, everything is everyone is involved. Oo. Partner, meron ka pa bang follow-up? Baka masyadong mainit yung mga sinasabi ko, Hindi ko kasi malaman dito yung kung anong milyon ang uunahin ko eh. Wala pa tayo sa poorest. Ayun na nga. Senators. Wala pa. We just finished the richest. Ayun na Yung sa nga. riches, in fairness mas okay na sa akin madami kang dineclare. Tapos ngayon, since naisip nga natin, Villar is Villar, okay, Raffy Tulfo is Raffy Tulfo, 20 to 30 years in showbiz or in media. May Facebook, 20 million followers. I mean, eto, by the way, baka kasi sobrang specific, no? But we have to say it kasi nga tinitingnan natin why the salin is a good tool. Because makikita natin sa kanilang buhay. Ang nakikita ko mababang numero dito si Senator Loren Legarda. 79 million. Mataas pa yan. Ang mga mabababa talaga, less than 20 M. Senator... Pero may liability siya na 21 million. Ayun. Yung... Actually, ibang usapan din yan. May nakita akong ibang mga senador, aside kay Senator Loren, may liabilities na 28 million. Ang nakalagay, either loan or others. Hindi natin alam. Ano yun? In fairness, ang laki nun Hindi, so, sa akin, yun maganda ding busisiin ng ombudsman, not us. Tayo, taong bayan lang tayo, nagtatanong lang tayo. Ano ba itong mga utang na to? How would a senator have such kind of utang? Ito. Paborito mo yata to. Meron pa rito, 18 million. Yun nga. Yun nga, yung 18 Uwes. million. Opo. Si Cheese Escudero. Tatlo sila, dalawa. Senator Kiko, Senator Risa, and Senator Cheese ang mga poorest. But the poorest allegedly is Senator Cheese. But how can that be? Siya ang sinasabi ko kaninang pumunta sa ICI, naka-armored car. An armored car is like 5 to 10 million. Sobrang wala akong alam like Baka hindi lang 10 million ngayon ng armored. Rough basis lang yun Yung pinababalutan mo ng ng bulletproof, di ba? Ang mga dineclare lang dyan na kotse niya, yung mga 1979, 1989 na medyo mga lumang luxury cars. Pero wala yung mga mas bago niya. His friends and people who know him would tell us that he has many. Kung ganyan na parang iba yung nakikita natin sa numero, iba yung nakikita natin sa tunay na buhay. Credible pa ba yung salin? Credible. Credible po kasi it's not really whether or not they were honest It's for us to know if they were honest or not, and for us to compare, and for us to check their lifestyle. It's for the ombudsman to have basis. Kasi kung walang salin, sir, isipin mo na lang, Sir Willie, kahit sabihin natin, sinungaling naman lahat yan Oo. Kung walang nag-file ng salin, edi wala tayong comparison. Pag nag-file ka kasi ng salin, self-declaration mo yan Tali ka na. Oo. O yan ang sabi mong assets mo Ba't wala yan sa salin mo? Or bakit ang taas ng salin mo compared to your salary? Tama. Or to your income? So, better to have a salin than have no salin. A false salin is better than no salin. But an honest salin is the best. Maiba tayo dahil nga medyo kulang na tayo sa oras, Kuyang. Maiba ako dahil nga ito na lumabas kahapon yung desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke yung pirma doon sa nagnotaryo ng affidavit ni Orly Guteza. Ano po bang pananagutan din ng mga senador na nagdala sa kanya doon sa Blue Ribbon? Well, ang sabi ni Senator Ping, chinek daw niya yung CCTV ng Senate and nakita niya na si Orly Guteza was facilitated or ushered in to the Senate by the office staff of Senator Marcoleta. So pumasok sa office ni Senator Marcoleta 8:27 a.m.
and then 30 minutes naglagi doon or namalagi doon before pumunta sa plenary, nakinig pa sa unang testimony ni Roberto Bernardo and Henry Alcantara bago siya nasalang. So basta ang point dyan, ang connection talaga dyan, si Senator Marcoleta. So it is incumbent on Senator Marcoleta to answer. Bakit naglagi sa office niya for 30 minutes? Ano lang ba, nagpahinga lang ba doon? Si Orly Gutesa? And then second, kung ganun ka taas ang level of cooperation or collaboration ni Senator Marcoleta at ng witness, bakit hindi niya ma-produce ulit ngayon? Hindi naman daw unsafe eh. Wala namang security issues. Sabi ni Mike Defensor, safe naman daw. Pero bakit hindi ulit lumutang? So may pananagutan tingin nyo. Bukod doon sa ethics complaint, pwede ba siyang makasuhan sa labas? Well, yung ethics complaint would include yung mga potential liabilities niya, no? I'm not saying he will be automatically held liable for that. Merong use of falsified documents. Hindi siya yung nagpa-falsely authorize, pero since si Marcoleta ang quote-unquote gumamit na i-present yung witness, he can be liable for use of a falsified document, incriminating innocent persons kung talagang hindi pala totoo yung affidavit. There are other cases na pwedeng i-file, but an ethics complaint is the best way to resolve that. Saan, kung maghuhulaan tayo, saan galing yung statement na binasa ni Gutesa? Sino kaya nag-produce nun? I also don't want to speculate, but I agree that it seems suspicious na hindi talaga organic kay Orly Gutesa Nagaling yung sa kanya. binasa niya. Kasi kung sa kanya yon, una, wala kang isiskip eh. Kunwari ako witness ako, hindi lawyer. Kung witness ako, kung ako talaga gumawa niyan, mababasa ko yan lahat kasi alam ko na, hindi ako nabasa. Ako babalik. Pero kailangan may iba pang tao magsabi, may hindi ka binasang paragraph. Parang yun, kaduda-duda. Hindi, tsaka kung pupunahin mo, di ba? Kung pupunahin mo, sinita ni Marcoleta na may nilalagpasan ka eh. Pero bakit si Marcoleta lang ang nakapuna? Ayun. Di ba? Nako, sayang, wala na tayong gano'ng oras. At wag daw magdagdag, wag mag-adlib. Bakit? Ako yung witness. Ako yung witness, experience ko yan eh. Ano ngayon kung mag-adlib ako? Siya. So, sorry, Attorney Jess, kuna na tayo sa oras. Maraming pong salamat. Next Si time. Attorney Jess Falsis. Thank you for having me. Opo, maraming salamat, Attorney Jess.